Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Ito ating kausapin, si House Committee on Dangerous Drug and Chairperson po in Surigao del Norte, Congressman, si Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace Barbers, magandang hapon po. Magandang hapon, Karex. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Apo, ano to? Bali, ang plano niyo po, kumbaga, kausapin po si President BBM. Para ano to? Yung i-revoke po dahil itong immigration BI na siyang nagko-convert po dun sa tourist visa, student visa. Kumbaga, dumadagsa na, abuso po, Congressman. Tama ka dyan, Karex. No? Itong Executive Order 285 ay mukhang naaabuso dahil sa pagdagsa o pagdami nitong mga nai-issuean ng student visa ng Bureau of Immigration. So nakikita natin na kagulat-gulat yung numero, no, doon sa number ng Chinese students doon sa isang lugar sa Cagayan. Gaya nga nung nasabi ko noon, itong Cagayan ay malapit doon sa EDCA sites kung saan ay pinag-adausan ng exercise ng ating sandatahang lakas at saka ang sandatahang lakas ng Amerika. So medyo merong malaking question mark, no? Nakita natin na dapat siguro hindi pinapayagan yung ganito. Kaya napapanahon lang na dapat revisahin o hindi kaya i-rescind itong Executive Order 285 na pinirmahan nung panahon ni former President Joseph Estrada. Bali, ano to? Meron po ba kayong datos po? Kumbaga, gaano karami? Nabanggit nyo nga kanina dyan sa Tuguegarao City kasi nung huling makausap ko, si Mayor po doon ng Tuguegarao City, may isang congressman yata naghain ng resolusyon, naalarma po sila. Meron po ba kayong datos? Kumbaga, yung dami ng student na, kumbaga, regarding po dito, nagagrant po ng BA sa mga Chinese national po, Congressman? Well, nakita natin ngayong araw, no, sa mga pahayagan na mayroon daw mga 16,000 student visa na na-issue ng Bureau of Immigration noong 2023. Ganun karami? Kung ganun karami sa isang taon, kung totoo to, kaya nga conflicting pa rin, Karek, yung mga datos na natatanggap natin. Merong sinasabing 4,000, merong sinasabing 400 lamang, merong sinasabi naman ngayon ay 16,000. No? So ito yung dapat talagang tinitingnan. In fact, kaya natin na usisa ito dahil nga dun sa resolution na inihain ni Congressman Lara at saka ni Congressman Inudi Isabela. Bali, Kong, sino ang pinaka-sole agency na dapat kumbaga in charge sa pag-grant ng visa nito sa foreigner po, Congressman? Well, dapat yan, Department of Foreign Affairs. Diba? Parang tayo, kapag tayo nag-a-apply ng visa abroad, di ba? TFA nila ang humaharap sa atin at nag-i-issue nito. Through their embassies, di ba? Ano to, Kong? Bali, umaasa po ba kayo, susuportahan po ito na makasama po natin sa Kongreso para naman ho doon sa executive order ni dating Pangulong Estrada nitong EO na 285 na kumbaga i-scrap po, revisahin na dahil sabi nyo nga kanina talagang nagagamit po ito dahil biglang dagsa yung mga Chinese student. At saka nakakagulat kasi yung numero, Karex. Hindi naman tayo pwedeng maniwala na walang kapalit ito sa ganyang pag-i-issue, di ba? Sigurado may kapalit ito. Kaya po titingnan natin, imbestigahan po natin yan mula dito sa hanay ng ating Bureau of Immigration at kasama na rin ng DFA. At maganda pa yung kumbaga kasi kagaya lang po doon sa pagsulputan po ng mga pogo, masakit man pakinggan, pwedeng i-connect po yan dyan, Congressman. Yes, tama. Kaya nga, mas maganda nang nag-iingat tayo, Karex, kaysa yung magugulat na lang tayo, kagaya ng ating na-experience ngayon, dahil nagulat tayo. Bilang gano'n na pala karami. Biglang bulusok po siya. At kung ano reaksyon nyo dito sa pagdinig pa rin sa Senate hearing, doon sa paglutang ho ng ex-PDEA agent? Well, unang-una, questionable nga yung integridad ng witness na yan. At para sa akin, hindi dapat binibigyan ng tuon o binibigyan ng pansin. Dahil alam mo, kapag ikaw ay mag-witness sa isang malaking usapan, ang
ang dapat una nilang tinitingnan ay yung credibilidad at integridad ng witness. Oo. Kaya nga nung makausap ko, yung mga ilang ang mambabatas, ang problema nito kung sayang yung panahon, sayang yung oras, sayang ginagastos dyan sa Senado. Oo. Tama ka dyan. Maraming nasasayang na resources ng ating gobyerno dahil dyan sa mga witnesses na kagaya niyan. Hindi ko sinasabing sayang ang oras na ginugugol ng komite. Sinasabi ko, sayang yung oras na binibigyan ng pansin yung mga ganyang klase mga witnesses. At kung dagdag ko lang, tama po ba, itong sa ilalim po ng executive order na pinag-usapan natin kanina na 285, isang interagency committee on foreign student na nag-i-establish po dito? Yes, that's correct. No? Kaya nga po nai-issuehan ng ganun-ganun na lamang kabilis at ganun kadali itong mga visang ito dahil nga yung interagency lamang po ang kumikilos dito. Okay, at kung mensahe po sa publiko. Yes, tayo po maging mapagmatsyag at wag po basta-basta maniniwala sa mga social media post, no? At maging mapanuri rin po tayo sa mga sinasabi na nababasa natin sa social media. Yun lamang po. Okay, salamat po, Congressman Robert Ace Barbers. Okay, salamat din po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Congressman Robert H. Barbers ng House Committee on Dangerous Drug Person and Surigao del Norte. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.